At meron po tayong makakapanayam at para alamin po natin ang paghahanda sa mga dadagsang pasahero dyan sa may Batangas Port. Makakausap po natin ang manager ng Batangas Port, walang iba kundi si Miss Aurora Mendoza. Ma'am Aurora, magandang hapon po, Bong Nebria para sa biyaheng IZ. Ay, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa ating tagapakinig ng ating programa. Ma'am Aurora, tanungin ko lang po, kamusta na po ang lagay dyan sa may Batangas Port? Ngayon po, nandito po ako sa area natin sa Batangas Terminal. Kayang-kaya pa po nating accommodate kasi po hindi po ganun kalaki ang dating at dagsa ng mga pasahero ngayong oras na to. Ma'am, ikumpara po natin ng Holy Tuesday ng mga nakaraang taon. Palagay niyo po ba mas kaunti ngayon ang bumiyahe kumpara last year o mga the years before? Totoo, sir. Kasi yung ating data last year, malaki po ang ibinaba ng bilang ngayon compare yung last year. So para pong lumalabas na 25 to 30% ang baba po ng passenger statistics. Napakalaki po nung pagbawas ng passenger ship natin. Pero hindi po kaya bukas naman sila dadagsa, Miyerkules Santo. Ganun nga po. Bagamat matumal po ang pagdating ng ating mga pasahero, sabi nga namin dito sa Pantalan, hindi po ganun kami pakakampante na hindi pa rin paghahandaan. Naghahanda pa rin po namin ang pagdagsa ng simula mamayang gabi hanggang bukas po. At tama yun, ma'am, kasi sa MMDA din napansin namin bakit hindi pa masyadong maraming mga bumabiyahe, wala pa yung mga traffic, pero we cannot put our guards down, baka mamaya mabulaga kami, mamaya madaling araw, nandiyan na silang lahat, hindi po natin alam Tunay po, sir. Lalo po at na yung bukas po, nag-declare na po na yung half day, instead na papasok, work from home na. So, ibig sabihin, hindi na po talaga papasok bukas ang ating mga empleyado at maaari po silang bumiyahin na kung sakali. Kaya po, inaasahan din po namin mamayang hapon hanggang mamayang gabi na baka po rin talaga dumagsa mga pasahero dito. Tama po yan. Marami po magbabago ng plano dahil dun sa pronouncement ng Malacanang na half day tomorrow. Maaga po dideklara yun, yung half day. Pero yung work from home na 8 to 12, yun kanina lang po yung dideklara. Kaya sa palagay ko maraming magbabago ang plano ngayong araw na ito. Pero Ma'am Aurora, pasahero lang po ba ang kinikater ng Batangas Port? Meron din po yung mga Roro, di po ba? Opo, meron din po both passenger and Roro ay kinikater po sa Batangas Port. Ma'am, may balita kasi na may yung Marina pinayagan yung ibang shipping company na magtaas na ng pasahe nila dahil nga sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May na-monitor po ba kayo dyan sa Batangas Port ng mga barko na nagtaas na ng pasahe nila? Opo, meron po kaming nakausap na shipping company na nagtaas po sila bahagya ng pamasahe sapagkat dapat po ma-cover up din nila yung fuel expenses nila sa mga barko nila. That to include yung mga yung mga Roro, ma'am, Opo, yung pong mga Roro. May nakita po akong isang pasahero na pinakita po sa akin yung ticket nila from 538 yata po dati, naging 600 pesos po. So, bahagya po talagang tumaas, pero hindi naman po ganun kataas. Ma'am, on your side as the manager of the Batangas Port, may pagtaas po ba sa mga terminal fees? Opo, bukod po dun sa na-aproba na dati ng PPA na petition po ng terminal operator, wala pa pong itataas ito bukod dun po sa inaprobohang bagong taripa. Okay. So,
Ma'am, kamusta naman? Are you ready just in case na ito, yun nga, pinag-usapan natin yung pagdagsa, yung mga pasahero ba na ito, pati yung mga cargos, kaya naman natin i-accommodate as of now? Apo, ngayon po, kayang-kaya pa po nating accommodate. In fact po, ito pong inaasahan namin lagi natin na napupuno ang ating access road ng private vehicles and mga rolling cargos. Ngayon po talaga, simula po nung Sabado hanggang sa oras na to, wala po tayong naitalang pagpila. Lahat po kayang i-accommodate sa loob po ng pantalan. So magandang balita yan, ano? Kasi kung babiyahe ka, may dala ka sasakyan, irororo mo, hindi ka masyadong pipila, that's good, ano? Mapapadali yung biyahe nyo. Kaya yung mga kababayan natin dyan na may intention talagang bumiyahe, magkro-cross ng inter-island, ano? Tama po ba, ma'am? Inter-island natin. Inter-island provinces po. Opo. Siguro po ang isang dahilan kung bakit ito bumaba din sa sobra pong taas ng produktong petrolyo, na talaga pong kapag gumamit pa sila sa pagbiyahe, bukod dun sa fuel consumption nila, yung pa pong pamasahin ng mga sasakyan nila sa barko. Na talaga pong masyadong malaki po kung susumahin nila. Madodouble whammy ka. One way pa lang yan. Babalik ka pa. So, panibagong ano naman yun, ano? Tama po yun, sir. Pero ma'am, mula po ba kayo nababalitaan naman na yung mga bumabiyahe dyan, lalo na po yung mga nagrororo, nakakabalik naman po, hindi naman po issue ang supply ng fuel sa mga probinsyang pinupuntahan nila? Wala naman po kaming nababalitaan na naging issue nila. So, yun po namang iba, kamendo naman po ang pasahero dito. So, may mga dumarating pa rin po from other provinces, may island provinces na wala naman po kaming nababalita na nagka-issue sila na nagkaroon ng kakulangan ng supply ng petrolyo. Ma'am Aurora, maraming salamat po sa inyong oras. Pwede po ba paalala nyo na lang po sa ating mga biyahero na gagamit po ng Batangas Port? Apo, sa ganun po, kung kayo po ay nagpaplano, lagi lang po kayong umantabay sa mga announcement ng PPA and mag-register na agad po kayo dun sa bagong sistema dito sa amin na inilunsad ngayon po na we call it ORAS. Ito po ay online reservation assistance system. Para po pagdating po ninyo dito sa Pantalan, verifying lang po kung para po may guaranteed ticket po kayo in case po magkadami nga ang pasahero dito sa Pantalan. Okay, ma'am. Maganda yun, yung online reservation, ano? So, wala po ba kayong hotline, ma'am, na pwede po natin sabihin sa mga kababayan natin na pwede nilang tawagan dyan? Meron po, sir. Meron po kaming tatlong hotline numbers po dito na nakatalaga po dito sa aming Malasakit Help Desk. Na in case po kasi na yung mga pasahero nating dumating ditong walk-in na hindi pa po nakaregister, sila po ay pwedeng tulungan na sa pag-iingkod ng kanilang information ng ating mga kasama. So may help desk din pala kayo dyan, ma'am. So that's good. Apo. So, ma'am, ito ba makikita nila lahat sa web page nyo o Facebook page? Sa page po ng Philippine Port PPA. Authority, nandun po lahat ang information. Ayun. Ma'am Aurora, maraming salamat po sa inyong panahon. Mag-iingat po kayo sa Batangas at sana nga Maraming salamat po. At sana nga po, wala tayong maging abiryano at ganyan lang yung kaya nating accommodate lahat ng mga dadag sa mga pasahero. Opo, maraming salamat, sir. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat po ulit, ma'am. Yan po si Ma'am Aurora Mendoza, manager ng Batangas Port.